Mag-record tayo para makita din nila. No? Oo nga. Para yung mga, baka kasi yung tanong mo, same nung tanong nila. Free trial. Dito. Francis. Saan ako pupunta? 50K. Free trial na ako. Walang okay, good. Yun. Nagtanong na ba to si Earl? Check natin yung chat. Wala pang chat si Earl eh. Naririnig kaya niya tayo? Baka hindi ko niya naririnig. Kasi sira daw yung mic niya eh. Okay, sir, question. Paano nyo na-start yung chart reading nyo? Start po ba kayo ng weekly to look for supply and demand sa lower time frame? Then, ang supply and demand is sa 5-minute ba sa inyo? Then, supply and demand. Sige, turuan kita paano ako mag-charts. So, paano ba ako mag-charts? Sige, GBP USD muna tayo. Burahin ko to para sure. Nakita mo naman, no? Confirm mo muna. Baka hindi mo nakikita eh. Chat ka lang ulit. Ay, nawala yung chat. Wait lang. Saan yan? I mean, looking for FPG or OB sa higher time frame. Then, from there is looking for supply and then... Oo. Tama. Tama naman yun. Kasi dun sa higher time frame, mas nire-respect yung FVG. Kumbaga, pag may candle dun na may FVG, madali siyang ma-attract kasi higher time frame siya. Then, look for supply and demand sa lower time frame. Mid time frame, hindi lower time frame. Yung supply and demand ko. Mid. Sa lower time frame, supply and demand, sa entry point ko, yung chalk, change of character, dun pa lang ako maghanap ng recent supply or demand na kailangang mabasag para bago ko ma-sure na babaliktad na ba yung takbo ng market.
Gets mo? Yes. So, paano ba ako Ito, una, weekly talaga ako nag-i-start. Titignan ko kung ano yung na-form na candle recent week. Okay? So, before that week, ito yung nangyari. Nagkaroon ng tail. Bakit? Titignan natin sa left side kung bakit. Dahil, ba't nga ba? Hindi ko rin alam eh. Check mo dito sa left side. Ay, GBP pala to. Euro USD tayo. Para ano. Sige, close natin to. Remove drawings. So, ito. Last two candles, bearish. And then, yung last recent candle before that is ito. Sobrang malaki yung wick. So, meaning, sobra yung rejection niya. So, mataas yung probability na bearish. So, nag-form siya ng bearish last week. Pero, ang nakita natin dito, una, bakit nag-bearish to? Dahil sa left side niya, meron siyang ito, FVG. Kung ititrace natin yan, ito. Yan yung reason kung bakit na-reject yung price. Okay? Nakakasunod ba? Wait lang. Sige. Confirm ka lang dito sa mga sinasabi ko kung nagigets mo. Kung may hindi ka nagets, sabihin mo agad. So since meron siyang FVG, nakuha na niya, natap na niya. So, ano yung babalikan niya dito? So, ang nakita natin dito is itong FVG na to. Gets mo? Yung first, second, third candle, may space. Huwag mo muna to pansinin. Yan. So, inaano pa natin, tinetrace pa natin kung anong pwedeng balikan for the week. And then, yung sumunod na week, yan na. Tinap na niya. Okay. And then, ito na yung current. So, ngayon, paano ngayon yung diskarte ko for this week? Diskarte ko dyan, maghihintay ako kasi consolidation yan. Andi dito tayo sa FVG, kailangan natin ng reaction. Kung aangat ba siya, or magtutuloy siya. Hindi tayo pwedeng manghula. Kasi ang trabaho ng trader, mag-react sa market. Hindi tayo dapat manghuhula. Okay, so paano ko sasabihin na kailan ako magte-trade kapag kaano? So doon tayo pupunta sa lower time frame pa. So sa lower time frame, sabihin na natin 1 hour, tatry ko makakita ng channels ng trend lines para yun yung masundan natin. Kasi yung pair kasi na to, madali ka makakuha ng trend line dahil alam niyo naman, ang market gusto niya ng mga ganyan trend lines. Kaya gumagana din talaga yung trend line na strategy. Pero sa atin, sa scenario natin, ay sa strategy natin, ginagawa natin siyang additional confluence para malaman natin yan. Para malaman natin kung trading pa ba tayo pababa or consolidation siya. Kasi kita mo hindi na nag-trade sa sa trend line eh. So meaning ba neto is nag-break siya, retest siya, tapos paangat na ba yan? Hindi ba natin alam. Pero ang alam lang natin, lumabas siya dun sa channel ng trend line. Okay? So, ang hinihintay ko ngayon is, ang nakita ko kasi dito bro, meron pa siyang mga FVG. Ito. Na hindi na-take. FVG yan. Diba? Kasi nagkaroon siya ng structure dito na supposedly balikan niya
using this. Hindi tayo nakapag-trade dyan. So, meron pang FVG na naiwan. Okay? Ibig sabihin, sobrang lakas ng sellers pag ganyan. So, ngayon, ang hindi pa natin sure is kapag babinalikan yan, pag babinalikan to, magte-trade ba siya pababa at mabibreak yung recent low, which is ito. Okay? Pag nangyari yan, dun pa lang ako pwedeng mag-retrace tapos mag-trade ng pababa ulit. Okay? So, paano ko naman masisigurado kailan naman ako mag-trade pag uptrend? Kailangan kong, sa perspective ko to ito yung last demand, last na supply zone na gusto kong makitang ma-break. Supply. Na gusto kong makitang ma-break siya bago ako mag-trade upward. Okay? So, tanggalin na natin tong FVG sa taas kasi nakuha naman na yan. So, ito yung mga point of interest ko. Okay? Sa ngayon kasi, ano pa lang to consolidation. Sabi natin, 'di ba, uptrend, downtrend, consolidation. Hindi tayo magte-trade diyan. Sir, bakit hindi na lang ikaw mag-trade pag nabasag 'yan? Kasi meron pang FVG. Hindi ako sure kung tatagos ba yung trade ko. Baka mababa lang yung RR ko, yung risk reward, sayang lang yung trade ko. 'Di ba? Huwag kayong manghihinayang sa araw na hindi kayo nakapag-trade kasi win pa rin 'yon. Mag-trade tayo kapag sure na tayo na bullish. Ngayon, kapag ito na break na to, supply zone ko, dun pa lang ako makakasigurado na tutuloy na siya sa taas. Kasi mahirap pa dito Possible kasi niyan kung iti-trace natin, ayan pa siya Kita mo, nasa golden zone natin yung FVG. Gets mo? Possible pa siyang mag-react. Kasi hindi pa siya nakukuha. Ngayon, Sir, rinig na ba? Thank you. ayun, rinig. Yeah. Nice. Sir, may question ako dun sa golden zone mo. Ano yan? Yan ba yung tawag nito? Yung key levels? Point of interest siya. Itong golden zone na to, hindi to hula-hula lang. May reason kung bakit 62% to 79%. Kasi usually ang price nagte-trade siya. 'Di ba kapag sobrang lakas ng momentum pababa, ito, nyari, ayan, sobrang lakas ng momentum, may babalikan siyang price. So, yung 62% to 79%, reasonable yan para dyan mag-trade before tuluyang bumaba. So, ano mo lang yan, additional confluence, kung nasaan ba dito sa part na to, yung FVG or yung mga order block. Kasi isa doon sa mga yan, yung pwede siyang mag-react. Okay? Sa scenario na to, may FVG pa. Okay, sir. Okay. So, sir, naghahanap ka ng mga POI sa 1 hour. Pwede. Pwede ka maghanap dyan. Pero kasi since gumagamit tayo ng AMD, yung power of 3 na yun, yung power of 3 din kasi tawag doon, ginagamit siya sa daily trading. So, day trade yun, pang day trade. Yung 1 hour, hindi siya basically pang day trade. Pang mga swing to. Kaya, yung mga trades ko, nasa 15. Kung mapapansin mo, ito yung mga trades na nakikita natin, tinitake natin yan, mas nakikita natin siya sa 15. Kita mo to? Diba? Ito, tinrade natin to. Sa 15 minutes natin, tinitrade yan. Pero, yung overall na structure, pwede mo siya tignan kung para mas makita mo yung overview ng buong trend. Sa 1 hour, okay siya. Makita mo agad dyan yung high, lower high, di ba? Evident siya
Pag sa 15 minutes kasi medyo pwede naman pero maraming noise. So, yan. Yan, ito, kita agad, di ba? Pero sir, sa entry nyo, sa 15 minutes din. Pwede ka mag-entry ng precise sa 1 minute. Naka-attend ka ba nung ano? Hindi. Hindi sir, ako nakakita ng Friday or Saturday. Sige. For example, ito yung trade ko. Yan. Ito, nakuha ko siya na iti-trade dahil itong structure na to sa left, nagkaroon ng break of structure. Nag-reason yun na bumaba yung price. So, kailangan ko na lang hintayin na bumalik yung price. So, saan babalik yung price? Okay? Kinuha ko yung recent high. Tapos, nilagyan ko siya ng Fibonacci retracement. Yung settings neto, if wala ka pa, nasa GC, nakapin. So, nilagay ko siya hanggang baba sa low. Yes sir. Okay? Tapos, nakita ko yung price, nag-top na siya dun sa golden zone. Which is, anong meron dun? Kailangan may reason ako bakit doon ako magte-trade. Ayan no, kita mo, meron siyang fair value gap. From this candle, wick, papunta dun sa next candle, may space. Kita mo to? Ibig sabihin, sobrang maraming naiwang orders dyan. Okay? Ngayon, yun yung binalikan niya. And papasok na rin tayo sa London session. Okay? So, London session start. Ang hanapin natin dito, magkaroon ng liquidity dito sa taas. Kasi sobrang equal high yan. Kita mo, pantay-pantay yung candle. Diba? So, yung liquidity, makukuha natin siya sa taas or baba ng Asian session. So, basically ito. Yan. Okay. So, hinintay natin, London. 15 minutes. Tingnan natin. Ayan, nag-top siya. So, nung nakita akong nag-top, and yung wick niya, may rejection, punta ako sa 1 minute. Okay, dyan sa 1 minute, tanggalin ko muna yung FVJ para hindi maingay, magulo. Tapos, patayin ko na rin yung session para mas malinis. Sa 1 minute, naghanap ako dyan ng supply and demand na kailangan muna niyang mabasag bago ko masiguradong nag-react na siya. So, sa scenario na to, ano ba dito yung nagkaroon ng breakup structure? Ito siguro. Ayan. Breakup structure. So, yung structure na to, nagkaroon ng break. Okay? So, basically, ang demand zone mo dyan ito. Yung last candle or last consolidation before mag-break. So, familiar ka na ba doon sa demand zone? Yes sir. Okay. So, yan yung hinihintay ko. Kapag yan nabasag sa baba, kapag kayo may candle close below na siya, tingnan natin. No? Yan, confirmed na, reverse na siya. Ibig sabihin, yung top na to, hindi na siya gumawa ng another high. And nabasag na yung recent demand zone. So, ang hihintayin natin dito is kung may babalikan siya dito sa bandang taas. Kasi, kumbaga, break of structure, change of character, pwedeng may naiwang orders dito. Yun yung titignan natin kung meron. Okay? Pero sir, if hindi nabasag yung demand zone, papasukin mo yan? Hindi. Hindi. Kasi, pwede pa siyang magtuloy sa taas eh. Kita mo meron pa tayong meron pa tayo ditong ano to, supply zone to, 'di ba? Pwede pa siyang mag-trade mula dito hanggang dito. Okay? Ito yung last defense mo ng trading range mo eh. Ito yung high mo. Sabihin na natin, high, swing high, and then ito naman yung swing low. So, yan lang yung trading range mo. Okay? So,
kung hindi ka kumuha ng confirmation na pababa na dito at pumasok ka lang agad dyan, pwede ka ma-stop out. Okay? Pwede pumunta pa dyan yung price. And then, itap niya yung supply zone, tas dito ka pa makakuha ulit ng confirmation. Ngayon, kung hindi ka ulit kumuha ng confirmation dyan at nagtuloy yung price pataas, ibig sabihin, continuation na siya bullish, talo ka ulit. Dalawang talo ka na. Kung meron kang confirmation sa dalawang yan, kahit isa dyan matalo, panalo ka pa rin kasi ang laki ng risk reward mo. Mula dito hanggang dito. Sabihin na natin natalo ka dyan. Dito ka magte-trade. Mas malaki risk reward mo. So, bawi mo pa rin to. Meron kang dalawang choice. Dalawang chance, kumbaga. So, ito, ako, kung iti-trade ko yan and ayokong maiwan ng trade, pwede kong pasukan yan dito. Pwede kong hindi na lang hintayin yung pagbalik niya dito kasi minsan, sa sobrang lakas ng volume, sobrang taas ng volume, hindi na siya bumabalik dito sa price na to. Pero kung gusto mo mas maliit yung stop loss mo, mas precise, pwede mo siya hintayin. Yun nga lang, nagfe-fail yun minsan kapag sobrang lakas ng volume. Hindi na siya babalik. Okay? Pero kung gusto mong ganito at maghintay, kasi usually 50% yung babalikan yan eh. Ito rin yan eh, yung Fibonacci retracement natin. Pero hintayin mo natin maggawa ng low. Sabihin natin ganyan yung trade mo. No? So yan, bumalik. Ayun, and nag-break na siya, na-break na yung low ulit. Kung gusto mong ganyan, sorry, maliit, no? Break of structure na rin to. Kung gusto mo, dyan ka pumasok. Kung, kunyari, hindi nga pumunta dito. Pero gusto mo, hindi siya pumunta dito, pero nagkaroon ng break of structure. Ibig sabihin, yan na yung confirmation na magtutuloy-tuloy siya pababa. Yun nga lang, andi dito yung stop loss mo. Or kung wala na talaga siyang babalikan dito, yan yung risk reward mo. Yun nga lang, meron ka pang supply zone. Sabi natin yung supply zone, yan yung last defense mo, di ba? Yes. Kung sakaling mag-fail, ay kung sakaling mag-top ulit. So, yan yung ano mo, yung stop loss mo. Dito, sir, yung pwede pa yung in ulit, sir. Saan? Yung sa may demand zone. Okay, ito. Halimbawa, nag-break siya dyan sa demand zone, di ba? Ito. Tapos, break of structure. Pwede ako maghintay ng supply dyan. Pagka nag-tap dun sa supply, bababa na siya. Dito sa Hindi siya taas. dun sa mismong demand kung saan nag-break. Dito. Kunwari, sabi mo, nag-change of character na to, di ba? Oh, yes, sir. So, Tapos dito sa may demand box, Ah. bumaba pa siya lalo, diba? So, nakakita ko dyan ng FVG. Ay, pwede. Ayan, ito. FVG na to. Oo, yan. Alam mo, bro, tama yung inisip mo. Kasi itong demand zone na to, tinatawag na tong flip zone kapag ka na-break eh. Ayun, nagiging parang supply sa to. Nagiging supply zone siya. So, kung nag-react na dyan yung price, ensure ka na ito na yon. Gusto mo dyan ilagay yung stop loss mo. G, okay lang. Tapos 1:3. Tingnan natin kung magte-trade siya ng maayos. May binalikan siya eh. Yun yung problema. Kasi ito yung last defense natin. Pero kung gusto mo ulit pumasok ng ganyan, ayan, order block kasi to, nag-react siya dyan. Pwede ka mag-trade ulit dyan above that order block. Yan, pwedeng sure na yan. Pwede rin hindi. Nga, makakaraming try ka. Naglaro pa sa ano yun, no? Naglaro pa dito sa stop loss mo eh. Consolidate pa. Ay, pwede panalo ka naman, di ba? So, pwede yun. Kaya lang, sir, if playing with your rules, 2 times lang a day, no? Yung entry mo. Reason kasi niyan, kailangan ko siyang sundin dahil prop firm yung tinetrade ko. Ngayon, kung totoong pera naman yan, ikaw, nasa sayo, rule mo, sariling rule mo.
Mm. Yan, ganun siya. Thank you, sir. Thank you. Okay, okay. Matagal ka na rin nagte-trade or ano? Medyo, sir. Mga 2 years. Mas matagal ka na rin pala sa akin. Anong strategy ginagawa mo? Dati, sir, babad din ako sa supply and demand. Gumagana naman, no? Tumagana yung supply and demand. Kaya yung problema ko yung psychology. Oo. Feel ko kulang sa'yo yung timing kung kailan siya gagawin. Yun, oo nga, sir. Kung kailan siya effective. Yun, kaya doon ko na, na gawa ng paraan na isama yung AMD. Mm-hmm. Okay, kaya naging magkasama siya. Mm-hmm. Kaya ngayon, sir, hinahanapan ko rin ng paraan yung supply and demand with CRT. Kumbaga, double confirmation. Oo. Kaya pumasok din ako dito sa iyo para malaman ko yung method mo. Saka yung Kung saan ka perspective. pumapasok. Oo. Tama. Sana nakakatulong, no? Oo, sir, meron. Kasi ang hirap ng kung nagtatrade ka na mag-isa. Oo. Ang hirap din yung sa mga communities na, yung paid communities. Masyado silang marami. So parang nakakailang na magtanong. Oo. Totoo. Ako actually kapag yung mga paid communities na nasasalihan ko, madalas sila yung nag-share ng idea. Pag ganun, mas gusto ko na yung makikinig ako kung ano yung mga thoughts nila. Unlike na kapag ako yung nagsabi, ganito idea ko. Tapos mali naman pala. Doon ako natuto. Nakikinig na nga lang, di ba? Yan, dapat credible din yung papakinggan mo kung talaga bang alam niya yung sinasabi niya or hindi. Kaya ginawa ko tong libre kasi alam ko, hindi pa naman ako credible. Hindi naman ako certified. Gets mo? Pero, marami na akong course na nakuha. Nakano ka na ng proper. Nakapasa na. Nakapasa ka na dun Yun lang yung ko, pwede kong sabihin na. Kaya nagulat ako, ang dami rin sumali. 73 sa GEC. So, yun. Kaya goal ko talaga for December, marami na akong makuha ang payout. Makapasa ako ng 5 props, tapos payout ko. Siguro soon, gusto ko magkita-kita tayo yung mga nasa GC para at least ma-encourage yung iba. Kasi mahirap talaga mag-trade mag-isa, bro. No, totoo. Lalo wala kang mapagtatanungan. Walang confirmation Oo, parang sarili mo lang talaga. Pagtalo ka, pagdududaan mo sarili mo, kaya magte-trade ka pa ulit. Gets mo? Kasi baka yun na yun. Yun yung mahirap. Yun yung kalaban talaga sa Revenge. Feeling mo na pag nakalo ko mo. Ang feeling ko talaga mababa na siya, parang gano'n. Pero ikaw magdodouble ka na naman, pero talo na naman. Talo ulit. Yun lang. Ito pwede mo nga ito i-trade hanggang baba eh. Kunwari, nakakuha ka na ng 3. Ano ka? Mag-close ka na ng half. Para sure meron ka ng mababag. May mailalagay ka na sa bag mo na pera. Tapos trail mo yan. Kung hanggang saan. Pero naka-break even na dapat dito. Para manalo matalo, may pera ka. Pero pag nanalo ka, mas malaki. Yun o, ganda ng trade na to. So ano yung candle na indicator na yun sa gilid? Ito yung daily. Daily candle. Sa trading view, sir, no? Oo. Ginagamit ko siya para makita ko yung candle. Familiar ka na ba sa sa galaw ng candle? Mm, Di pa. Hindi ko sir masabi, hindi ko rin maano yung
Yung question. Paano I mean, ito. Nyari, itong daily candle. Tapos, may wick. Yan. Yan. Wait lang. Hirap naman. Sorry. Okay lang. Hindi, okay lang. Hirap lang siyang gawa ng ano. Yan, di ba? Ganyan talaga siya. Ganyan siya. Itong daily candle na to, for example, may isa pa ditong wait lang. Paano ba tayo copy? Copy. Isa-isa. Okay. Tapos red siya, red. Yan. Good no? Naging ano na tayo dito, artist. Yan. Kunyari, yung formation ng recent candle, ito. Tapos yung next candle, daily candle to ito, bull. So, mataas yung tendency na ang next day mo is bullish. Okay? Ganyan. Pero, bago magawa yan, magkakaroon ng liquidity. Ito, kita mo tong line na to. Para magawa ang candle, ganito yan. Ito sa Euro USD to Open, Asian session, gumaganyan-ganyan lang siya, di ba? Asian session. Tapos pagpasok ng London, gaganto siya. Hahaba siya, magre-red siya. Ayan yun. Kunwari kung bullish yung bias ko, ayan yun. So makikita ko kung pa-reverse na siya. Kasi nagkakaroon na siya ng wick. Gets mo? So pag nag-reverse siya ng ganyan ng konti at nagkaroon ng liquidity, ibig sabihin, pa-push na, paggawa na yung candle. Magagawa na yung candle. I-start na ng paggalaw. Kung may nakuha ng liquidity. Pag may ano na dito, mataas na yung ito. I-atras. So yung iniintay nyo lang, sir, is yung week, no? Oo, yung wick. Tsaka kung ano na ba yung ginagawa ng candle ngayon, ganun. Nyari ito. Lalo na, sir, kapag kayo 3 a.m. na. Oo. Nyari yan, nag-start sa bearish, tapos gumagawa siya ng bullish candle. Kita mo? Tapos nagkaroon na ng liquidity, nagkaroon ng ganitong wick, tapos additional confirmation ko siya na from bullish, magiging bearish na siya kasi green pa to. So, ganun siya. So, vice versa dito sa green. May kita ko to na red bago mag-green. Yun. Galing, no? Ayun lang talaga yung ginagamit kong dalawang indicator. Itong EMA, in-explain ko lang to kay yung isa, kay Francis. Kasi gusto niya mag-trailing stop Anong settings mo, sir, sa EMA? 9. Kung trailing stop, 9. Pero depende sa'yo kung ilan yung gusto mo. Ang sa akin lang, mas dikit siya kung mataas yung volume nung pair. Mas masusundan mo yung stops niya. Kasi pag bumalik pa siya, pag sobrang aggressive ng pullback niya, mako-close mo na siya agad. Unlike kapag ka sabihin na natin 20, 18, ganyan. Baka mas stop loss ka. Yung ganun. Kasi yun naman purpose ng ng trailing makuha mo agad yung volume. Kasi ayaw mo mag-negative. Pero ako, sa scenario na to, ang gusto ko makuha yung times 3. Kasi kailangan ko ng data Kailangan ko ng data kung yung strategy ko nakakakuha siya ng 3R. No. That's mo.
Kasi kung hindi, kung 1:1 lang lagi, kailangan mo ng 50% win rate dyan. At mahirap yun. Ay, kumbaga, mahirap makakuha ng 50% win rate. Pwede, madali. Siguro, kung ganito lang kabilis. Pero, mas marami ka mauuwing pera dito. Di ba? Kung gusto mo ituloy pa, edi mag-partial ka dito. Kumbaga, mamamaximize since daily candle target mo. Di ba? Daily candle target natin eh. So, sa New York session, possible mag-continuation yan. Mataas yung probability. Lalo kung ganito yung formation ng recent candles. Makukuha mo buong candle. Ilang RR makukuha mo dyan. Kung naka 1:1 ka lang, tas naka, naka-trail ka, baka konting pullback lang, talo ka na. Konti lang yung RR mo. Yung data mo, 1:1 ratio lang. Yung gets mo. Nagtitrade ka rin, sir, sa New York session. Kapag walang liquidity ng London, pwede ka mag-trade nun. Basta nasa early part ng New York. Nyari, 9:30 to 10. Yan. Pag nagkaroon ng liquidity, nyari, New York to nangyari, pwede ko i-trade yan. Kung wala akong setup ng London. Pero kapag meron setup ng London, Tas nanalo na, wala na. okay ka. Okay na ako. Kasi ang ano natin, kailangan mo ma-preserve yung capital mo. Kasi isipin mo, nanalo ka na ng times 3 ng ganong araw. Ibig sabihin, positive ka na ng that week eh. Tapos hahayaan mo pa na ano. Paano kung hindi pala liquidity yon? Di ba, gets mo? Kasi may liquidity na eh. Nakapasok ka na eh. Meaning, paano kung reversal na siya? May natap pala dito na demand zone. Tapos, tumuloy pataas. Eh di, imbis na panalo ka, binalik mo pa sa market. Yun naman, kaya ka may partial sa 3. Meaning, mauuwi mo dyan, kung nag-partial ka ng half, may 1.5 ka pa. At least 1.5 meron sa jump na. up, sir, no? For getting half. Ano na? Meron sa jump up yan na for getting partials. Sa MT5 pwede. Ganun ba? Oo. Kunwari, ang tinrade mo dyan is 2 lots. Pag kinlose mo yun, may confirmation na close sa left eh. May confirmation na close yun, di ba? Tapos nakalagay din kung ilang pakita ko sa'yo para ano. Meron pala, no? Ay, hindi ko mapapakita kasi wala akong demo account. Pero try ko na lang hanapin sa akin. Pag mag-close ka ng profit, ganun. Meron siyang pwede mong i-edit yung lots na i-close mo lang. So, kung 2 lots yon, i-close mo 1 lot, pwede siya. Dati ginagawa ko, dalawang entry para ma-close ko pag Ganun nga yung ginagawa ko, sir. Ayan, hindi naman pwede. Ang problema kasi doon may delay eh. May delay yung isang entry mo. Oo. Ganun ginagawa ng mga Nigerian, maraming entry. Tapos pag nag-positive, i-close. Pero sir, yung strategy mo, naghihintay ka rin naghahanap ka sa 4-hour chart? Naghahanap? Paano naghahanap? Like for example, sa 4-hour chart, meron tayong nakitang FVG. And then nag-top siya doon. So, for me, sabihin ko, pababa na siya. Pag nag-top sa FVG. So, from there, maghahanap ako ng mga POI ng 1 hour inside that FVG. Pwede. Yung AMD naman na sinasabi ko, for day trade to. Pero kung i-apply mo yung SMC, kunwari dito, tapos hindi ko oras yung hindi London session, tapos may nag-top, tapos nagkaroon ng confirmation na change of character, pwede mo i-trade yun. Kasi pure SMC yun. Yung sa akin, ano lang yun, para lang makontrol ko yung daily trades ko.
Yun lang, specific R, kailangan kong sundin. London session liquidity, yun lang. Kasi Euro USD lang naman to eh. Walang reason para pumasok ako sa Asian session or ano, ganyan. Pero kung sakali ikaw, kung gusto mong mag-trade ng mga ibang pairs, pure SMC pwede naman. Ito, yung swing high, swing low, ito yung trading range mo. Pwede yun. So, yun lang pala sir yung strategy mo on that AMD. Oo. Kapag ka nag-ano na siya, nag-manipulate na siya, yun na yung last, yung trade mo. For that day. Okay. Doon ko naiwasan yung revenge trade talaga. Thank you for sharing, sir. May na-open. May na-open sa akin. Pero kasi kapag, dati ito, tignan mo yung nasa right ko, ang dami kong pairs. Tinitignan ko lahat yan. Ayan, no? Diba, may, Para maghanap. para maghanap ng AMD. trade. Oo. Wala eh. Mas effective talaga to yun sa isang pair lang. Tapos, kailangan mo lang siya i-master. Kung gold yung So, yung tinitrade mo, favorite nyo, sir, Euro USD, no? mas tsaka GBP okay din. Okay. Kasi malalaki din move na ito eh. Depende kung alin yung may trade, kung alin yung may setup. Kung nakapag-trade na ako sa GBP USD, kung dun lang may setup, edi yun na. Yun na yung trade ko for the day. Hindi na ako mag-trade ng Euro USD. Ang nagiging problema ko, yung mga hinihintay ko dito, hindi ko na matitrade. Kasi nag-trade na ako sa GBP USD. kasi Tapos okay pag na. natalo yung GBP USD, mafo-FOMO ka dito sa Euro USD. Gets mo? Kaya close charts na. Dapat sarado mo na. Ang problema dun, hindi mo makukuha yung data mo ng Euro USD. Paano kung panalo pala yun? Yun talaga, nagiging problema ko talaga siya. Nangihinayang ako sa data. Kung panalo siya, di ba baba yung win rate mo? Wala. Yun lang ang masishare ko. Thank you, Professor. Welcome. Review ko later yung AMD na yan. Okay rin yung start mo, sir. Okay yan. Actually, yung AMD na yan, ina-apply din yan sa US 100, US 30. Kasi, isipin mo yung mga galaw ng daily dyan. Kuwari, ito. Saan ba yan? Replay. Leave. Kunyari, ito. Ito, wag ka ma-FOMO sabihin ko lang sa'yo. Anong possible? Ito yung recent daily candle. Ano yung possible na candle neto for this day? Bullish o bearish? Next day niyan. Basta ngayon, sir, sa forming na yan ngayon. Baka mag-bearish yan eh. Bearish. Ako, para sa akin, bullish. Bakit? Bakit? Dito mo makukuha yung AMD eh. Kapag gumawa na siya ng tail, pag open ng New York, gets mo? Tapos kunwari nag-top dito sa recent candle. Tapos nagkaroon ng change of character sa lower time frame. Pwede ako mag-buy dyan eh. Basta buo loob ko na bias ko bullish. Tapos kita mo ganito kalaki yung candle. So pwede mong i-target na ganyan din kalaki yung next candle. Diba? Or yung buong, kahit yung buong trade lang. Bagay, engulfing card. Engulfing siya eh. Isipin mo, na-break niya yung structure na to. Diba? Sobrang daming orders dyan na na-break niya. Kasi kung titignan mo rin sa mga recent, for example, ito, tag na ito. Ganito din yan eh. Ganyan, tapos bullish yung next. Na-break yung recent high. Tapos next candle niya ito. So, positive ka pa rin. Tapos ito, kunwari ito, bullish engulfing. Yung next candle niya bullish. Gets mo? Ito, bearish engulfing. Next candle niya bearish. So, mag-aabang ka ng AMD dito. Pagpasok ng New York session. Gets?
So, ganun ko siya nakikita. So, ito, kunwari, On the bullish daily charts. engulfing, bullish, hindi pa magte-trade dyan kasi meron pang high dito, baka maharangan. Ngayon, pag na-break na niya yan with the bullish candle, next candle ko sure ako bullish. Mhm. Okay. Ito din, bearish engulfing, may pwede ko i-target to. So, mula dito, pwede ko siya ma-trade. Gets mo? Eh kung sa Yes, lower sir. time frame mo siya kinuha, mas malaki pang RR mo dyan. Mhm. So, ganun ko nakikita yung daily candle, kaya sobrang powerful niya. Mhm. Ngayon, ito, ganito yung sinasabi mo, pwede siya mag-bearish, di ba? Kasi sobrang laki, Okay. sobrang layo. Tama naman yun. Kaya nga, kailangan mo ng confirmation, change of character, or lumabas sa trend lang. Nyari, downtrend to eh. Itong bearish na to eh. Kung i-zoom mo yan, downtrend siya. Tapos, hanap ka lang ng trend line break. Tapos, dun ka mag-trade ng bullish. Depende sa, ano. Pero para sa akin, mataas ang chance na ito na bullish. Kasi volatile tong market na to eh. Pagka ganyan, sir, nakakita ka ng setup na ganyan, yung engulfing na yan, di ba? Yan sa dulo natin. Ito. So, paano mo i-entryhan yan, sir? Paano ko Maghanap ka ng, i-entryhan? mhm. Ano, pagpasok ng 9:30, nyari, 9:30, maghihintay ka ng 30 minutes. Kasi 30 tignan mo yung daily candle na to, wala pang tail. Yes. Wala pang tail. So, gagawa pa yan ng tail. So, pag, kunwari, ang nangyayari dito is, ayan, nakikita ko, green pa siya, no? Pag nag-red na yan, ibig sabihin, kumukuha na siya ng liquidity somewhere. Or FVG. Ito possible to. Ang laki, oh. Oo nga, ang lalim eh. Di ba? Ang lalim. Pag tinignan mo siya sa daily, dito dapat siya mag-ano. Or possible dito kasi resistance. Tingnan natin kung anong meron dyan. Resistance. Ay, so, pag nag-touch din dito, pwedeng FVG din yan. Ito, mga FVG yung mga yan. Diba? Ito, walang tail. So, babalikan yan para magkaroon ng ano. So, yan yung mga abangan mo. Kapag ka, kunwari, ano na siya, ayan, kaya nakalabas din talaga tong ano ko eh, session ko eh. Yung Tokyo nagre-range. Yes. So, yung London, baka pumunta siya, pababa pa. Mag-create pa siya ng ganito. And then, pagdating ng New York, possible na kumuha ng liquidity sa ilalim ng London bago siya mag-change of character. So, ang inaabangan ko, kung aabangan ko, ganyan, trend. So, ano siya, hindi siya aggressive, dapat corrective siya. Tapos biglang pumalo, pag open ng New York, kumuha ng manipulation, change of character dito, tapos nag-distribute. Pwede mo matrade yan. AMD na yan, power of 3 na yan. Yun. If yan, magiging consistent ka sa pair na yan, malaki makukuha mo dyan. Kasi volatile to eh. Malalaki move yan kada gabi. Saka mas mabait yung galawan nito compared kay gold. Ito, mas makikita mo yung nga Euro yung USD. structure niya. Ayun, no? Tingnan Mas mo. mabait yung galawan. Pag nire-review ko to, nasa ano eh, yung 22.30, ayun no, 22.30, 22.30, yung oras, ano yung 22.30. Madalas dyan gumagalaw eh, nagkakaroon ng wick. Ayun no, may wick, ito may wick. So yun yung mga pwede mong ama, ito may wick, 22.30 din. Oh. So pag dumating na ba yan, nagkaroon na ba ng Kumbaga sir, wick? yan yung manipulation. Yan yung manipulation. Oo, sa 22.30. Yun nga lang, yung mga nakaraang market kasi, ayan o, ranging lang siya. Pero pwede mo i-trade to.
Hanapin mo lang yung supply and demand. Yun lang din naman siya tatakbo eh. FVG, ganyan. Yun yung mga pwede mong i-trade. 22:30 sir, Asian session, no? Hindi. New York yun, bro. 22:30. Ito, yung blue na to, New York session yan. Oo. 22:30 sa atin is -2. 10:30. Yan, 10:30. Nagbabago kasi ang oras ng New York eh. Minsan 9:30, minsan 10:30. Familiar ka ba doon? Yes, sir. Yung day, May months yan sila eh. Oo, may months yan. Until March ba yun? Kalimutan ko na. Yung mga daytime, yun. Yan, kaya ingat na lang doon. Kaya okay din ako sa London kasi tuloy-tuloy lang yung oras. Pero sir, most of your entry na nakakatch mo is during London time Oo, London. for Euro USD. Kasi yun yung time nung pair. Euro tapos USD. So from London to New York, pwede ka mag-trade. I mean, pwede mong hintayin yung matapos yung candle. Ganon. Nyari ito, tinrade ko to dati. Ito, tinrade ko to. Mula London hanggang New York, tignan mo kung gaano kalaki. Grabe, ang taas, oh. Diba? Pero nag-stop na ako dito kasi pagpasok ng New York, possible may retracement yan. Ito, pag ito open ng New York, pwede yung bumalik dito sa order block na to para mas stop out yung mga pumasok dito. So, magiging gasoline ulit yon para umangat. So, ini-stop ko na siya dito, banda. Kasi nakita ko hindi nagtuloy eh. I-stop ko na siya. So, malaki pa rin nakuha ko mula dito hanggang dito. Ganun siya. Kung sakali man in-stay ko siya, laki niyan. Pasado ko na sa isang prop firm niyan. Di ba? Kaya ako nagpa-partial. Pero ito, sinigurado ko na to kasi pasado na ako. Baka bumalik. Ito din, SMC din to. Kita mo FVG dito. Diyan ka nag-trade for the next day. Yan siya. Galing, no? Kita mo yung London. Kita mo yung London. Sweep, sweep, sweep. Ay, ito hindi yan. Hindi yan nag-trade dito kasi walang ano. Pero ito, kita mo, sinip niya yung sarili. Diba? Yung, ang tawag na ba na? Fake. Oo. Mga fake high. Kasi di niya naabot to eh. Ayun, no? Pero, ang maganda niyan, pag sinukat mo yung top ng Tokyo, saan siya nag-react? Sa golden Sa zone. golden diba? zone. Kasi meron, pwede mo nang gawin yan kasi may break of structure ka na. So, sa London, pwede yan yung hintayin mo. Kung di pa siya umaabot, edi ito yan. Pwede kang pumasok. Tingnan mo, mula London hanggang New York. Diba? Kung nakatch mo yan, mula dito hanggang end nung New York session, 7.6. Yan yung buong candle na nagawa niya. Mula dito sa Tokyo hanggang dito. Yan yung buong candle. Saan mo, sir, time frame laging ginagamit yung golden zone, yung fib? Yung fib ko, kapag ka may break of structure, In any time frame? oo. Pero kung mag-i-start ako makakuha ng structure, sa 1 hour muna. Okay. Basta itong weekly, daily, 4 hour, kailangan ko makita na sure na downtrend ba siya. Tapos para makuha mo yung trading range mo, yung external high, ito, external high, external low. Sa mga lower, mid time frame na siya. Yes, sir. Makuha mo yung supply zone, yung FVG na pwede mag-bounce. Doon na siya. Ganun. Yun, kaya ito hindi ko pa sure na iti-trade ko siya unless
ma-break niya na to. Or magkaroon siya ng reaction somewhere here. Kasi meron, kung gagawin ko nga ng fib, doon pa siya sa golden zone, yung FVG. So baka mag-trade pa siya pababa. Kung mabasag niya tong FVG. Kaya mahirap din mag-trade sa ganyan. Kasi may FVG. Oo, sir. Diyan siya nag-react. Lalo na kapag kayong maraming FVG na nakakalito. Kaya nga maganda kung may daily ka. Daily trades. Yun lang susundan mo. Kung wala kang trade, edi wala. Pero kung clear na clear yan, tapos ito sumakto to sa London session, nag-top ng FVG, tapos nagkaroon ng ng liquidity, tapos nag-react. Masarap pasukan to kasi ang laki oh. Diba? Kung sumakto dyan yung London session. Kaya timing din talaga. Paano kung Tokyo session to? Di possible na may liquidity pa tapos mag-top pa sa supply. Kaya mahalaga din na hintayin mo kung London session ba to or New York session. Timing lang din talaga, no? Timing siya. Yun. Nasagot ko ba yung mga katanungan mo? Yes, sir. Yes, sir. Saan ka pala nakatira, bro? Batangas pa ako, sir. Ang layo. Malayo din ako. Malayo-layo ko nga. Si kanina si Francis Laguna eh. Oo, sir. Malayo. So, yun. Sa gold, sir, hindi kayo fan? Sa gold, SMC, pwede may apply doon. Nung nakaraan, nag-trade kami ng gold. Oo. Andi dito ka ba nun? Pasilip-silip lang, sir. Sisilip. Ito yun, no? Yung part na to. Ang nangyari noon is, nakakita ko dito ng change of character. Tapos, ito yan. In last. Yan. Tapos, nung Asia, nagkaroon ulit ng break of structure. So, sabi ko, pag nag-retrace dito sa golden zone, pwede kami mag-trade. Kita mo? Golden zone, sir. May wick, di ba? Pero, sobrang, kami, tawag dito? Hindi aggressive. Kailangan namin hintayin na bumalik. So, nandito, hindi na siya bumalik, pero nag-react siya sa FVG somewhere here. Dito. Nag-react siya ng FVG somewhere here. Diyan tumambay yung trade namin. Pumantay nga yung stop loss ko dito sa halos mas stop out kami. Pero, nag-break even kami dahil dito sa mga range na to. Biglang bumalik yung price. Dito. Nag-break even kami dyan. Yun. Pero kung dito kami pumasok, kung aggressive na pagkataas ng liquidity, kasi liquidity yan eh. Yan o, range. Yes, sir. Tapos biglang nagkaroon ng pump pataas. Pwede yan. Panalo yan kung hintayin mo hanggang New York session. Ayan o. Boom. Eh, syempre, hindi naman ako familiar talaga sa gold. Kaya kailangan ko ng double confirmation. Ayoko din naman sila. Sabi ko naman kasi, kapag kasasabay sila, demo lang eh. Para lang makita nila kung paano yung flow ko. Tapos, kapag ka-familiar na sila, edi saka sila mag-create ng account or pera talaga. Pero yun, okay naman. Kasi may sinend akong video sa GC. Ano siya yung unang-una? Nagte-trade siya ng SMC sa gold. Kung makita mo yan. Try ko hanapin siya. I-up ko. So, if gusto mong gold ka, sa gold ka ba nagte-trade?
Oo, sir. Kaya lang, ano eh. Ayan. Doon ako na zero kay gold eh. Kay gold talaga kasi, volatile kasi Mhm. yan. Hindi siya yung parang Euro USD na tahimik sa Asia session eh. Yung Asia session dito, ano din, volatile din eh. Mm. Kung bullish talaga siya ng that day, bullish talaga siya buong lahat ng session. Mm. Di ba? Yes, sir. Kaya parang nakakatakot maghanap ng AMD dyan. Eh sa Euro USD, hanap ka lang sa Euro lang, sa London session. Kaya nga mabait eh. Oo, mabait yun. Salain mo na lang kung iti-trade mo ba or hindi. Pero ako dito, out ako dito hanggang ma-break to or mag-create pa ng lower low dito Yes, sir. bago ako maghanap ng retracement pababa. Si nasa FVG kasi, kaya hindi agad nababasag eh. Pero kung feel ko downtrend pa ulit siya eh. Kasi kung sobrang lakas ng FVG na to, magpapump agad yan eh. Pero kasi meron pa tayong ano dito, supply, mga demand zone. Mm. Kung susukatin natin to, mula dito sa baba, hanggang taas. Meron pa dito, demand zone pa to. Pwede pa siya i-top niyan. Kasi ngayon FVG pa lang eh. Ito pa lang siya. Nakatambay. So yun. Sabagay sir, Monday pa lang din. Baka bukas yan. Nakabukas pa yun. Saka tignan mo yung daily candle, walang wick. Oo nga. So kakaroon pa yung liquidity. Kung dito mababa pa or yun. gaganon. Kasi pwedeng ganun mangyari dyan. Mag-top sa FVG tapos bumaba eh. Oo. Dito tapos gumanon. Babaliktad. Tsaka yung sa daily ay yun sa weekly candle nag-end siya bearish eh. So baka itap pa niya yan. Yung problema dyan eh. Yung patience eh. Pag hindi pa kita yung sinundan mo lang yung feeling mo, hindi, pababa to. Tapos biglang tumaas, ayun, talo. Doon ka mauubos talaga. Oo, Lalo kung maigo ka. Kasi yun yung tingin mo eh, di ba? Parang ito yung tingin ko eh. So kailangan mag-trade to ng pababa talaga, bearish eh. Pero hindi siya ganun nag-work eh. Kailangan may diskarte ka. Kunyari ito. Paano kung nagbigay ako ng ano sa inyo na i-trade natin to? Paano ko i-trade yan? Ranging yung market. Matatalo lang tayo dyan lagi. Kahit nasabihin mong, ay, ano to, downtrend kasi ganito eh. Pag ganyan yung market eh. Pero hindi kasi ganun yun. Pag di ka talaga marunong magbasa ng market, wala. Olats. Ako, okay sa akin mag-trade kunwari this day, itong daily candle, bumaba dito, tapos nagkaroon ng wick, tapos nag-end ng bullish. Ibig sabihin, sobrang lakas ng pump niya. Iko-consider ko siya na bullish the next day. Pero hanggat hindi ito nami-mitigate yung FVG, kahit ito lang, is walang react. Tas, ano, lalo na sa wala kapag yun. walang close candle dito sa may FVG. Dito, no? Order block. Dito? Dito sa may babaso. Ito? Yung malaking ano, sa may order block yata. Ah, ito? Ito ba? Oo, sir. Ito. Alam mo, may nag-top dyan. Tapos, hindi lang close yung candle dyan. Weak lang talaga siya. Oh, reaction yun. Oo. Oo. Ayun, ito yung sasabi mo, order block na to. Oo. Oo, sir. Oo, tama. Kaya pag nag-react dyan yung isang candle, pili ko gaganto pa to bukas eh. Hindi ko alam. Titignan ko na lang kung ano mangyayari. Waiting game talaga. Waiting lang talaga. Kasi mataas na siya eh. Mataas yung price niya eh. Tsaka ito, nakita ko rin to. Kung mapapansin mo dito. Saan ba to? Ito oh. Trend line.
Yan. Hindi siya perfect, pero channel pa rin siya, no? Nag-break siya. Tama mo? So, hindi ko pwede sigurong matrade pataas kasi baka mag-retest pa. Gets mo? Yes, sir. So, baka Pero ganun iba, pa yung... papasukin na yan eh. Oo. Pwede naman kung scalping, ganyan. Pero ako, kung gusto ko talaga na makasure, hintayin ko mabasag muna siguro yung last supply zone. Kasi baka mag-bounce eh. Tapos titingnan ko kung nagkakaroon ng break of structure or change of character. Basta ito, pag nabasag to, trade tayo pataas. Ganun. Tapos kapag sa baba naman, pag nagkaroon ng another low, pwede tayo mag-trade pababa. Ibig sabihin, dinisregard na niya yung FVG dito. Yan. Eh, sa ngayon, wala pa. Consolidation pa siya. Yun. Tsaka nag-iwan siya ng wick dito. Tama to. Oo, okay. So, fake out siya. No? Kumabasag siya dito. Yun nga iniisip ko eh. Nag-fake out siya. Tapos, pag nag-trade ka naman dito, may mga nakaharang. FBG. Supply zone. Diba? Kaya parang mahirap din. Kasi yung move na to, mahirap. May FBG. So, for R ko yata nakita ang FBG. Kaya kung gusto mong... Tapos nandun pa sir yung golden zone. Oo nga, doon pa. Sakto sa FBG. Di ba? Hirap din. Sir, baka si Sir Francis, baka may tanong. Andiyan pa ba siya? Baka hindi ko na. Andiyan pa sir. Ay, nandito ko pa pala. Hindi ko ba't di ko nakikita? Ay, may 4 pala na participants. Sino to? Bali sir, ako rin yan. Ikaw rin yan. Para nakakapag-mic ako. Okay. Gets. Sir Francis, baka may tanong ka, sir. So far ho, ayaw ko na sa gold. Ayaw mo na sa gold? Curious na ako. Sige, try natin yan. Pero ngayon, nasa waiting game pa rin tayo. Huwag muna tayo mag-trade. Unless yung daily candle, magkaroon tayo ng sobrang bullish or sobrang bearish. Ito mahirap kasi tignan mo. Bullish engulfing siya. Pero may high pa dito. O may resistance pa. Mahirap Tapos din. may fair value gap sa baba pag sa daily. Ito. Tama ba? Ito. Hindi yung isa. Ay, wala na yata. Saan ba? Sa fair value gap ng daily, meron January 19. January 19. Sa daily, Ito, daily to. January 19. Sa left pa, left. Left pa. Ito. January 19. 21, 20, 19. Yan, Ito, 19. Ito. Ito. Meron. Ito. Yan January. Para sa akin kasi na siya eh. Na-bypass na siya kasi ito na yung order block oh. Okay. Gets mo? Parang malabo na siyang bumalik. Kung babalikan siya, dapat itong candle na to babalik. Kaso nag-break above this structure. Okay. Kumbaga nakawala na siya. Ngayon, Tsaka na lang siya. na-break na tong structure na to eh. Oo nga. So, kung ganyan, yung last impulsive move, dun mo lalagyan ng retracement tool. Ayun, order block. Dun siya nakatutok yung fib retracement natin. So, kung magbabay tayo, may reaction dito ng daily candle.
na malakas yung wick, the next day pwede tayo siguro mag-trade ng bullish. Kung Ano kaya? maganda reaction na dito. Kasi ang lilit ng candle eh. Dito eh. Oo nga. Siguro may news ba? Ang news po ba na ano pa ba ang news na pwedeng ambangan? Today, bukas? Tuesday bukas. Ito 9:30 UST. Meron. Ayan, dyan tayo makakahanap ng confirmation na bullish or bearish na yung iti-trade. So baka one trade lang tayo this week. Kung Wednesday pa gumalaw yung market. Dun pa lang. Pero kung bukas, may news eh. USD. USD. May news bukas. So baka Wednesday may trade tayo. Diyan pa lang gagalaw kasi yan eh. So Wednesday. Non-farm payrolls. So Wednesday. Non-farm. Aha. Thursday, USD. GBP USD Thursday. Wednesday. Non-farm payrolls. US. Oo, meron. Sa ano din, may news sa Thursday. Sa GBP saka USD. 3 and 9:30. Ito siguro yung possible na makapagpapitik na coach. Diyan natin malalaman. Ito pwede to pag nag-trade pataas. Gawa na natin ng ang siguro magiging confirmation ko dito. Week na candle sa daily tapos change of character dito. Tapos another break of structure. Nyari nag change of character na dito. Tapos nagkaroon ulit ng break of structure. Ito pwede ko na i-trade to. External low, external high. Tapos hintayin ko na lang bumalik yung price. Gets nyo? Para sure. Yes, sir. Para sure. Kasi kung sa change of character tayo, nyari dito, tinrade natin pa bull, pwede ba kasi itong bumaba eh, nag-react sa supply zone. Diba? So, double confirmation, change of character, break of structure, retrace. Yan yung safest. Kasi kung sumugal ka dito, tapos sabihin natin may FVG or order block dito, trade ka dito, possible tumuloy dito eh. Kasi overall structure downtrend pa eh. Baka kunin lang tong FVG tapos bumaba. Ganun. Pag may break of structure after ng change of character, doon ako magte-trade. Safe na yan. Ang ganda na yan. No? Kaysa sumugal ka dito, no? Tapos ito na yung mo, pinakababa. Yan, magandang trade. A+ setup. Tapos may liquidity. Bang. Hintayin natin yan, sir. Hintayin natin yan. Pag kasi nawalan ka ng patience, ubos pera mo dyan eh. Sayang lang yung binayad mo sa sa prop firm. Tingnan natin. Payroll. Unemployment rate. Ako actually, ang mga hinihintay ko lang sa news, yung galaw lang. Kumbaga, yung structure kasi kailangan ko munang malaman kung babasagin eh. Yung taas or yung baba. Kung saan nag-end yung candle, daily candle, so mataas probability na doon na mag-trade yung for the next day. Basta maganda yung formation ng candle. Pero may question pala. Ano yun, sir? Sa prop firms, kasi di ba bawal mag-trade kapag kayo may mga news.
Saan? So, what's the best ano yan, sir? Halimbawa na inside the trade ka, mag-news na. Okay lang yun. Kailan ka pwedeng Basta lumabas? 15 minutes before may nasa trade ka, okay lang. Pero, yun nga lang, i-break even mo yung trade mo. Kasi possible, bumalik pa siya before siya mag-push. Volatile eh. Pero, wag kang papasok sa trade ng may news. Kasi mabibreach yung account mo. Yun nga. Oo. Dun madalas, So, ano yun, sir? 5 minutes before the news, labas ka na? Hindi, basta wag ka papasok sa trade 15 minutes or before and after. Pero alam ko, try nyo Okay, basahin 15 yung minutes. rules ni Funded Next. Alam ko pwede na mag-trade ng news, pero parang 40% yung kaltas. Ganon. Ah. Alam ko may ganon na silang rule eh, Mhm. na pwede na. Kasi parang ano, hindi mo siya nirereklamo ng mga tao. Pero parang sa ibang prop firm kasi pwede. Ba't sa kanila hindi? Demo Funded amount Next, lang sir, no? naman yan. Ano na? Funded Next? Funded Next. Kayo, sir, anong prop firm nyo ngayon? XNET ba? Hindi, walang prop firm sa XNES. Broker lang siya. Ah, Yung mga prop firm, Alpha Capital, Funding Pips, Funded Next. Yan yung tatlong tinetrade ko ngayon. Funded okay. Next, Alpha Capital, saka Funding Pips. Ang maganda sa Alpha Capital, walang commission eh. Mhm. Yung Funded Next meron. Parang $3. Ay, $3 ba per lot? Ganun. Ay, hindi. Nalimutan ko na. Pero may check nyo na lang din kung ilan. Hmm. So, So, Pero yung wala, po. sir, yung alpha, no? Ano na? Yung wala, Alpha. ang Oo, commission wala is siya. alpha. Pero may spread pa rin yan ah. Hmm. Ayun, sa spread May spread sila pa rin. dito. Wala ba yun, sir, sila problema sa ano ba yun, BSP ba yun? Saan? O yung sa BSP ba yun? Or yung nangyari ngayon sa Sa ano lang po yun, sa mga broker lang po na ano. broker lang ba, sir? Doon lang po sila may concern. Kasi sa mga platform, hindi mo naman kailangan ng ano investment eh. Mm-hmm. Yan ba yung sa SEC? Aha. Yung XM? XM, Oo. XNet, Pati XNES? aha. Totoo? May warning na ho sila. Yun nga, sir. Pati Sa pala mga platform mo, XNES. hindi naman nila inaano kasi wala naman investment. Ngayon, buti naman. Okay. Salamat, sir, sa pag-clarify, Sir Francis. Si Sir Francis. Si Sir Francis pala dapat sumasagot sa mga tanong. Naka-ano lang ako, naka-current events po ako sa Pilipinas. Okay. Doon sila ano. Doon ako kumukuha ng mga news. Akala ko regarding XM lang yung ano. May ano na rin po sa XNES. May warning na rin. Sinasabi Mga kasi tao. nila sa ano eh. Nilalagay kasi nila eh kapag may nagtatanong, ano pong best broker? XNES, Yun di ba? nga, oh. Di ba? Pagkatapos yung pangalan, unanimous, dapat hindi na Oo. nasagot eh. Mga ano yan eh. Mga Spy. sector gobyerno. rin. Kainis. Dapat hindi na sila sumasagot sa mga ganun eh. Kaya nga. Search nyo na lang. Tataka ka eh, kung legit ka na nagtatanong, dapat nakalagay yung pangalan mo eh. Oo. Kung nag-post ako, nakalagay pangalan ko eh. Marami pa nga na nga ano eh. Sorry na, wala pa nga eh. Ano, kasi napakaano kasi yung ano eh, yung withdrawal ng mga pera eh. Hindi na dadaan sa AMLAC eh. Ano yun, sa tax? Hindi. Kasama na yun sa tax. Nasama na. Oo. Taxan na lang nila.
Iniisip ko pag nakapag-profit tayo na malaki, kunwari. 'Di ba papasok sa bank natin? Oo. Pagka pumasok ko sa bank natin, automatic may kaltas ng 32% yun eh. Laki, no? Grabe naman yun. Automatic na yun eh. 32% pag sa bangko eh. Si Recto ba yan? Si Recto ata gumawa niyang ano na yun eh. Ralph Recto. Si Mr. Bat. Si Mr. Bat. Si Mr. Bat. Si Batman. Tansman. Si Batman. Wala nang iniisip kundi ano eh. Pasok ng pera sa gobyerno. Try ko to ilagay sa ano.